Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlog sa Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si BBM. Ano po ba si BBM? Reporter ba o vlogger? Nakakalito na po kasi siya mismo nagbabalita, no? Parang, tsaka yung style niya, parang reporter talaga na nag-uulat, no, dito po sa pagkansela kaya pagkansela po ng passport nito ni Saldico. Ayan, tapos ngayon hindi ko po maintindihan kung ano po mahihitan nitong mga dilawan kakamping. Panay projection po to mga to, anong tawag nila, yung anti-dynasty bill naman ngayon ang pinagkakaabalahan nitong mga dilawan at kakamping. Ang tanong ko nga rito sa dilaw, para saan ba yung anti-dynasty bill? Tayo po ngayon ay nahaharap sa matinding problema ng korupsyon, no? All of government approach. Ang dami pong corrupt na opisyal. Tapos ang pinagkakaabalahan nitong mga tokmol na to ay anti-dynasty bill. Para po saan? Para palabas na naman. Hindi po yan kahit kailan. Hindi po yan makakalutas. No? Hindi po yan makakalutas sa mga problema natin. Ayan yung problema dito sa mga tokmolins na to eh. Iba po yung pagtugon nila. Ang pagtugon po nila sa mga problema, projection. Nagpo-project. Tapos may mga kadena. Ang dami pong mga panukala. Panay ICP, IPC, nakakalito na po yung mga pangalan. May ICI na gusto pa sa batas ng IPC. Wala pong ambag yan sa tunay na problema natin. Ang tunay pong problema natin ay eto pong katiwalian sa ating pamahalaan. Panoorin muna natin. Mayroon pong flash report mula po sa ating pinakabagong reporter. Pasensya na po kayo kasi medyo bagito pa tong reporter natin kung medyo sablay-sablay pa. Ito po, pasok po natin. Ipasok po natin, ito po ang ating pong pinakabagong reporter mula po sa kanyang pag-uulat. Pasok! Magandang araw po sa inyong lahat. Ito ay isa pang report na aking ibibigay tungkol sa mga investigasyon at kaso sa mga questionable flood control project na ating nakita. May babalita ko po sa inyo na ang passport po ni Saldico ay kanselado na. Kaya tininstructionan ko na ang Department of Foreign Affairs, pati ang PNP, na makipag-ugnayan sa ating mga embassy sa iba't ibang bansa para tiyakin na hindi maaring magtago itong ating hinahabol na magtago doon sa kanilang bansa, at kung sakali man ay siya'y pupunta ron ay i-report sa atin para naman ay maibalik natin siya dito sa Pilipinas. Kaugnay naman kay Sara Diskaya, sumuko naman siya kahapon sa NBI at nasa kustodya na siya ng NBI. Inaantay ang formal ng paglabas ng kanyang warrant of arrest. Kaya nakikita po natin, maganda naman ang takbo ng proseso at yung ating mga hinihilaang na kasama dito sa ganitong klaseng sindikato ay haharap sa justisya. Asahan po ninyo na patuloy pa rin ang ating investigasyon, patuloy pa rin ang ating pagpila ng mga kaso upang tiyakin na ang mga guilty dito sa ganitong klaseng iskandalo ay haharap sa batas at bukod dyan ay maibalik ang ninakaw na pera sa taong bayan. Mr. President, bago ka magpaalam, no, may tanong lang po ako. Ano naman po ang masasabi ninyo sa inyong pinsan, no? Siya po ba iimbestigahan na rin? Kasi halos lahat po ng testigo, Mr. President, ay tinuturo po, no, ang inyong pinsan bilang mastermind, no? At ito nga si Toby Chanco, siya rin po ang tinuturo. Ano po ba ang masasabi ninyo? May imbestigahan po ba si Martin Romualdez, ang pinsan nyo po? Ayan, marami na po nagtatanong. Tsaka yung PhilHealth po,
Ano po masasabi ninyo? Bakit po ibabalik? Bakit po? May nagtanong dyan, no? Bakit po kami po ang magbabalik? Pera po ng taong bayan na magbabalik. Pakisagot nga po, Mr. President. Baka meron pa po kayong kaalaman dyan sa balita na yan. Maraming salamat po. Mr. President, may tanong pa. Wala na, Nagpaalam bigla si Mr. President, hindi tayo narinig, hindi tuloy natin. Yan po ang ating pinakabagong reporter, batang-bata. Pasensya na po kayo. Pasensya na po kayo kung medyo medyo bagito pa lang po yan sa pagbabalita, kaya kung ano man po ang pagkukulang niya, pagpasensya nyo na. Sige po, Mr. President, sa susunod po na pag-uulat nyo dito po sa Badong Aratilis Live ay ayusin nyo na at maraming pupuna sa inyo yan. Alam nyo naman, mga kolentong mga tao. Yun na nga po, no? Alam nyo, ito po ay isang malaking palabas dahil sa tingin po natin, no? Sa tingin po kasi natin, eto po, Mr. President, hindi sapat na mag-reporter ka. Alam niyo, Mr. President, ako naguguluhan na ako sa projection, sa gusto niyong i-project sa buhay. Reporter na reporter, may hawak pa siya na may hawak pa siya na papel talaga na props Thank you very much muna kay Amalia Helmi. Sa pagbibigay po sa atin. Teka, gagawin muna natin to si Amalia na ano na pala si Amalia. Nakakapanlumo po na yung presidente po ng Pilipinas ay hindi ko po talaga makuha bakit po kinakailangan niya na mag-umasta na parang reporter lang, no? Kasi talagang sayang yung pagiging president, talagang pil na pil Okay. Lahat na po Mr. President, ang galing nyo po. Believe ako sa inyo, masyado kayong versatile, no? Kaya nyo po lahat gampanan. Minsan vlogger kayo, minsan ngayon naman reporter kayo. Talagang on yan, lagi pa pag nung ni-report ni Mr. President yung unang report niya sa mga flood control project, nagdurog pa ng semento yan, di ba? Talagang mahusay. Kaya lang, Mr. President, hindi po yan yung ine-expect na hindi po yan yung ine-expect namin. Sige, puntahan po natin. Dalawa po yung binalita ni Mr. President. Una po, plus report. Talagang just in yan. Ibig sabihin, siya po ang una nagbalita. Inunahan niya po yung Sandigan Bayan. Inunahan niya rin po yung DFA, no? Siya po ang una nagbalita na kanselado na po ang ito pong ulat o ito pong passport nito ni Saldico. Ngayon, ang tanong, ano po mahita natin sa kanselasyon ng passport ni Saldico? Mahuhuli na po ba siya? Ito po kasi ang question, Mr. President. Ayon po sa bali-balita, matagal na pong meron pong passport, no, sa ibang bansa itong si Saldico. Ibig sabihin po na may passport ka na ibang bansa, ikaw po ay citizen na ng ibang bansa. Yun po ang problema. Pagka very laps po tayo, yung mga congressman natin, yung mga tao po natin sa gobyerno, ay inaalaw po natin na mag-apply, no, ng mga citizenship mula po sa ibang bansa. Yan po yung danger niyan. Ngayon nakikita na po natin sa aktual. Halimbawa po, yung tao po ng gobyerno. Pasensya na kayo, medyo natutuyuan tayo. Yung tao po ng gobyerno nagnakaw, 'di ba?
Tapos citizen po siya ng ibang bansa. Halimbawa po, magnanakaw si Saldico. O si Martin Romualdez. Tapos citizen sila ng ibang bansa. Bago maganap, bago sila mabisto na sila ay mga magnanakaw, citizen na po sila ng ibang bansa. Poprotektahan ka po ng ibang bansa, hindi naman po Pilipinas yung ibang bansa eh. Ang Pilipinas lang naman yung namimigay ng kanyang citizen sa ibang foreign entity, no? Pilipinas lang po yung nagsosurrender ng kanyang citizen sa ibang bansa. Pero yung ibang bansa po, hanggat maaari, pag citizen ka niyan, poprotektahan ka niyan. O halimbawa po niyan, ang luwag po kasi sa Europe eh. Nakikita ko po yung advertisement nila, no? Sa Europe po, meron tinatawag na golden visa. Maski sa Amerika, meron din eh. Yung pag bumili ka ng property sa Europe, i-issuean ka ng golden visa, tapos ilang panahon lang ay pwede ka nang maging permanent resident na magiging daan na para ikaw ay maging citizen ng bansa na yan. Ang dali lang po sa Europe eh. Kaya po, hindi natin hinihigpitan. Yun yung problema kay Saldico. Kanselado man yung passport. Halimbawa, totoo na nga po pala. Totoo na kanselado na yung passport niya. Ibig sabihin, hindi na po siya po pwede na gumamit ng passport papunta sa iba't ibang bansa. Talagang, yun po meaning nun eh. Pag Philippine passport ka, kinansela yan, nakareport na po yan sa buong mundo, na pag ginamit mo yung passport mo, obligado po yung lahat ng tao na ikaw ay i-deport papunta ng Pilipinas. Ang problema natin, mga kapatid, paano kung hindi na po Philippine passport yung hawak ni Saldico? Di po ba? Ang laking problema po yan. Ikalawa, halimbawa, dual citizen sila ng ibang bansa. Paano po pag naging kaaway natin yung bansa na citizen sila? Hindi po malabong mangyari yan. Sa takbo po ng utak ng nasa gobyerno, pwede nga mga kakampi natin yun, kalaban na natin. Halimbawa po, nung nakaraang panahon lang, kakampi natin yung China. Kaibigan natin yung China. Pero ngayon, parang daig pa sa kaaway. Anyways, punta na po tayo. Mr. President, medyo pagbutihin niyo po yung pagre-report sa susunod. At ayoko naman gumagalaw-galaw yung mga kamay. Na parang pinabababa niya yung pagiging presidente. Baka mas mukha pa nga siyang spokesperson na lang ni Auntie Claire eh. Baliktad na nangyayari. Speaking of Auntie Claire, ito po, may bagong banat po to si Auntie Claire. Ayan tignan nyo po, pakinggan nyo po to Nung sinabi po, maganda po yung sinabi pahayag po ni Senator Robin Padilla. Pinayuhan niya yung kanyang kaibigan na wag susuko, di ba? Sa foreign power. Hindi po sinabi na wag kilalanin yung batas. Hindi po sinabi, pinagpayuhan ni Robin na lumabag sa batas si Bato. Ang pinayo niyo po, wag sumuko sa foreign power. Ito po ang sabi, no? Sa balita po ng Politico. Malacanang on Wednesday, Islam Senator Robin Padilla for advising Senator Ronald Bato de la Rosa not to surrender to foreign powers amid reports that de la Rosa is facing an arrest warrant from the International Criminal Court. Ayon po dito, ang mensaheng ganyan ay ayon po kay Claire Castro, ang unofficial na tagapagsalita ng Malacanang. Ang mensaheng ganyan ay nagpapakita lang ng taong ayaw sumunod sa batas. Kapag po naman may valid warrant of arrest, alam natin kung anong dapat gawin. Hindi po dapat ina-advise na magtago at hayaang pulis na lamang humanap sa kanila dahil trabaho nila ito. Ayan po, no? Mas magandang ibigay natin na advice ay sumunod sa batas.
At kung payo natin kay Senator Bato, hindi po ako ang kanyang lawyer. Okay. Alam mo, Claire Castro, sabi mo, payuhan yung mga tao na sumunod sa batas. Pinapayuhan kita. Sumunod kayo sa batas ng Pilipinas. Huwag sa batas ng ICI dahil hindi tayo sakop ng ICI. Walang jurisdiction sa atin ng ICI. Alam niyo po, hindi po porket nag-issue ng warrant of arrest, susunod ka na. Alam niyo po ba pag ang mga dalawang bansa ay nag-away, kunwari nagdigmaan, yung mga bawat bansa po, yun po yung target nila, yung leader nyo ay hulihin. Pero wag na po yan, masyadong komplikado yung paliwanag yan. Sa totoong halimbawa na lang po, bibigyan ko po kayo ng, ano ba sinabi ko? ICC. Excuse me po. Kung mali po yung nasabi ko. ICC po. Ayan. Thank you po sa mga nagtatama. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa na hindi po lahat ng warrant of arrest ay dapat kinikilala. Halimbawa po, si Putin may warrant of arrest ng ICC. Kinilala ba ng Russia yung warrant of arrest ni Putin? Hindi po. Yung Israel po, may warrant of arrest si Netanyahu, Prime Minister ng Israel. Kinilala po ba ng Israel yung warrant of arrest ni Netanyahu? Hindi rin po. So, ibig sabihin, lumalabag sa batas ang Israel at Russia? Kung pakikinggan natin si Auntie Claire, lumalabag sa batas yung Russia at Israel? Hindi po. Pinagtatanggol lang nila yung kanilang pinuno na dapat yan ang ginagawa ng Pilipinas. Ipagtanggol mo bawat citizen mo mula sa foreign power. Hindi yung kabaliktaran. Tapos sasabihin nyo, ang ganda ng payo ni Robin Padilla. Ang sabi ni Robin Padilla, huwag kang sumurrender sa foreign power. Ano po ang mali dun? Yung nagpapasurrender sa foreign power, yun po ang mali. Kailan pa tayo nagpasakop sa ibang foreign power? Wala na pong logic eh. Ito pong mga kumakampi sa ICC, wala na pong logic yan. Kasi po, tignan nyo, simple lang. Meron po bang batas sa Pilipinas? Meron. Meron po bang korte sa Pilipinas? Umiiral po ba yung ating korte? Umiiral. O eto pa po ang pinakasimple. Pag ikaw ba nagkasala ka sa isang Pilipino at naganap yung krimen, nagkasala to Pag ikaw nagkasala sa isang Pilipino, naganap ang krimen sa Pilipinas, at ikaw ay Filipino citizen, ang nagawan mo ng kasalanan ay Filipino citizen ba din, nararapat ka bang makulong at litisin sa ibang bansa? Siyempre, ang sagot po dyan, hindi ka nararapat. Hindi po nararapat. Bakit hindi nararapat? Kasi pinoprotektahan ang iyong karapatan. Kriminal ka man, protektado ka ng batas ng Pilipinas. You are considered innocent until proven guilty. Pero sa batas po ng mga imperialista, kulong ka na kahit ikaw ay hindi pa napapatunayan nagkasala. Kasi imperialista sila eh. Ganun po. Ngayon, gusto nyo po mailalim tayo. Bigyan ko kayo ng konkretong halimbawa na taliwas dyan sa pinatutupad ng ICC. Yung prosecutor po ng ICC, si Khan, may warrant of arrest yan sa Russia. ICC may warrant of arrest siya sa Russia. Sinurrender ba ng ICC si Khan sa Russia? Hindi. Dahil hindi kinikilala ng ICC yung warrant of arrest ng Russia laban sa mga kakampi nila. Bakit tayo? Kilala tayo ng warrant of arrest ng may warrant of arrest.
Hindi po porket may nag-warrant of arrest sa'yo, dapat mong sundin. Pag illegal po ang utos, hindi mo dapat sinusunod. Sabihin mo pa na ang isang follower dapat sumusunod. Continue. Continue. Okay. Punta po tayo rito sa iba pa. Ito na naman po si Terry Redon. Ang pogi talaga nito ni Terry Redon. No? Kokey na kokey ang dating. May misis na kaya to? Tuwan-tuwa siguro misis niya rito. Sabi po ni Terry Redon, masyado po sila natataranta ngayon. Natataranta tong mga to. Lahat po ng mga kalaban ng Duterte, natataranta sila. O may panibago na naman po silang paninira kay Pulong. Dahil babiyahe ilan ba? 17 bansa. 17 bansa yung babiyahihan daw ni Pulong. Medyo masama po sa kanila. Parang, Miss Universe ba yan? Ang dami po sinasabi. Talak ng talak. Wala naman po silbi yung mga pinagsabi niya. Kaya nga nagpaalam, di ba? Nagpaalam. Alam nyo, ganyan din po si Pulong nung huling dalaw niya kay Tatay Digong. Wala na po nangyari. Pinagpaalam lang ni Pulong para just in case, hindi po siya ma-technical. Halimbawa, dumaan siya sa lugar na yan. Napag-isipan niyang dumaan. Hindi po siya ite-technical. Mahilig mag-technical yung mga taga-House of Representatives. Ang importante doon, pinayagan si Pulong. In-stress naman ni Pulong, walang pera ng gobyerno ang gagamitin sa kanyang pagbabiyahe. So ano po ang inaangal ninyo? Ginagawa nyo lang ng mga issue kasi wala naman talaga kayong issue laban sa mga Duterte. Hirap na hirap kayo mag-issue laban sa mga Duterte. Ito po ang issue ni Terry Redon. While Representative Paulo Duterte has the right to request travel clearances for foreign trips exceeding 2 months, he should make himself available to investigative bodies such as the Office of the Ombudsman for any proceedings on infrastructure and flood control projects in his district. Akala mo, House Speaker si Terry Redon. House Speaker ka ba, Redon? Bakit ka nangingialam na dapat matik na yan? At hindi po bobo yung ombudsman, no? Ginagawa mong bobo mga tao. Maraming, alimbawa, yung sinasabi ni Redon, buhay at kamatayan ba yan? I-schedule nyo? Alam nyong may travel order? Redon, hindi bobo mga Pilipino. Lalong hindi bobo yung ombudsman. Alam mo na may travel order, nagpaalam, pinayagan ng speaker Tapos i-schedule mo, halimbawa na pagtripan, i-schedule mo na Mar 16, thank you very much sa $8 na pangkape. Yan. Maraming salamat, Mar 16. I-schedule mo yung investigasyon ni Pulong habang nasa ibang bansa ka. Habang nasa ibang bansa si Pulong. Imposible pong gawin po yan ng ombudsman. O wala bang abogado si Pulong o walang magpapahatid sa ombudsman? Pagka po sinabi na iimbestigahan ka ng ombudsman sa ganito, petsa, meron pong mga abogado, meron pong mga staff si Pulong, nasasabihan po yung ombudsman, naka-travel order po, meron pong travel authority si Congressman Pulong Duterte, kaya hindi po siya available. Hindi naman po siya suspect Ito talaga si Redon, hindi mo maintindihan kung ano yung gustong palabasin ang tanong ko sa iyo, Redon, kumusta na yung Dolomite? Redon, kailan mo imbestigahan yung Dolomite? Imbitahin mo naman kami.
Kasi mga nakatambay kami sa Dolomite. Oh, nagbablog kami dyan sa Dolomite. Imbitahin mo naman kami, hindi yung mga taong hindi pa nakarating sa Dolomite. Baka yung mga imbitahin nyo dyan, yung mga hindi pa nakarating sa Dolomite. Wala nangyari, di ba? Hindi ka pinayagan, Redon, di ba? Siguro, siguro sa ako, ito lang kung ako ay matinong speaker, bakit kita papayagan na mag-imbestiga ka sa Dolomite? Wala naman pong anomalya yung Dolomite na napapabalita tayo. Gusto mo lang? Kung ako speaker, sasabihin ko, mukha mo, imbestigahan mo. Di po ba? Walang ka-logic-logic. Hindi, bumaliktad na po si Loren Legarda. Dinala siya ng anak niya sa Dolomite. Natauhan si Loren Legarda eh. Ito na ba yung dating basurahan na tinataihan ni Redon? Dating taihan, naging pasyalan, tapos imbestigahan mo. Utak. Anong utak meron ka, Redon? Ito po, may pahabol po si Mr. President. Alam, antindi mo naman, Jason. Huwag mo naman ganunin. Alam mo rin doon, para tumino yung pag-iisip mo, kainin mo na yung baon mo sa pisngi mo. Ano ka, Camel? Bakit naglalagay ka ng baon dyan? Tagutom ba dyan sa, Tagutom ba dyan sa House of Representatives? Kasi ikaw lang ang nagbabaon dyan. Nagbabaon sa pisngi. Parang Camel si Redon eh. Kaya lang hindi sa likod. Yung niya dito. Okay. PBBM nanawagan sa mga dayuhan na mamuhunan sa Pilipinas. Anak ng tinapa. Mamaya, pag may time pa tayo pababasahin pa natin yan. Ito po, may bago pong banat si Rowena Guanzon. Tungkol po dyan sa mga magagaling na tao. Tungkol po sa pagbanat ni Rowena Guanzon na marami nagagalit sa kanya na pink at dilawan. Tungkol po sa pagbanat niya kay Poon, Our Lady of Insertion. Sabi po ni Rowena Guanzon, galit na naman kayo, nag-comment lang ako sa pambato nyo. What if next kong i-reveal paano nanalo yan nung 2016 after matalo ng 2010 at 2013? Grabe. Di ba talo nga 2 beses yan? 2010 at 2013 tapos nanalo ng 2016? Bakit po? Teka muna, dahil po sa inyong special request. Alam niyo naman, mapagbigay ako eh. Maraming salamat mga bata. Teka muna. Naman po. Good morning. Para po sa inyo, special request. Pagsalitain na naman daw si PBBM. Eto po. Kayo naman talaga, miss na miss nyo kagad. Mr. President, kumusta na po? Tignan niyo po. Maraming salamat mga bata. Ayan, At ngayon naman po. Good morning, boys and girls. Maraming salamat mga bata.
At ngayon naman po, Good morning, boys and girls. Ayan ha, by special request nyo yan ha. Pinakita po namin, good morning boys and girls. Mr. President, lulukin nyo na kaya yung inunguya yan. Ano ba yung inunguya? Ang sarap siguro umuya nang wala ka nang inunguya, no? Good morning, Mr. President. Oy, i-reveal daw ni Guanzon paano nanalo. Ha? Abangan namin yan, ha? Antiwing, aabangan namin yan paano nanalo. Alam mo naman tayo rito, mapagbigay tayo. Na-miss ko lang po dito po sa cellphone. Kaya pasensya na po kayo sa setup. Pahiyang lang po, pahiyang. Nagpapahiyang lang po tayo dito po sa cellphone. Ayan. Mr. President, makinig ka po. Dahil ikaw ay nagre-report lang. Eto po. Si Rafaela David ng Akbayan Party List. Akbayan Party List President. Mr. President, kung gaanong hindi sapat ang 500 Noche Buena, mas lalong hindi sapat ang mga pronouncement na i-prioritize ang anti-dynasty bill. Kita nyo naman, ha? Galit sila. Galit po yung mga Akbayan Party List dahil po sa pronouncement ni BBM na i-prioritize. President Marcos, dapat i-certify nyo as urgent at ipasa ang anti-dynasty bill bago magpasko. Inuutusan ka, Mr. President. Ganun na po kaliit ang tingin ng mga kakampi niya kay Mr. President. Alam nyo to, siguro gigil na tong presidente natin dito sa Akbayan, no? Nakikisama lang ako sa inyo dahil kayo eh. Siguro sa isip-isip ni Mr. President, ako nakikisama lang sa inyong mga Akbayan. Nakikisama lang ako sa inyong mga dilawan kakamping dahil matindi tong kalaban ko, mga Duterte. Hindi ko kakayanin mag-isa, tapos kung utos-utusan, grabe naman kayo. Wala pong makakapagsabi niyan kay Tatay Digong ng presidente. Mr. President, i-urgent niyo to. Kala mo naman po kung sinong matitinong tao to mga... Ano ba meron dyan sa anti-dynasty bill? Yan po, eto talaga, etong mga kakamping dilawan, no? At saka Makabayan Black, panay projection, puro projection, hindi nyo naman talaga nilulutas yung problema, wala kayong suwestyon. Kita nyo po, magbasa po kayo ng mga panay mga kadena. Ano ba yung lintik na kadena bill? Mahilig po silang gumawa ng batas. Tignan nyo po yung mga page nila, Jokno, nila, panay po. Urgent. Alam niyo po ba, batas? Hindi po, ilan na pong batas ang pinasa laban sa corruption? Sangkatutak na po. Eventually, hindi ang mga batas lang po na importante. Halimbawa po, wala tayong divorce ngayon. Gusto nyo magkaroon ng divorce. Pag naisang batas yan, may epekto yan. Kasi walang divorce dati. Pero magpapasa kayo ng batas. Halimbawa po itong IPC. Yan po ang dalawang pinagmamadali nila eh. IPC, Independent People's Commission, o meron pang version niya yung House of Representatives. Independent People's Commission, tsaka itong anti-dynasty bill. Dahil ito raw dalawang bill na to ang sasagot sa problema ng korupsyon. Hindi po. Marami na po tayo. In fact, meron na tayong ICI. Wala ring silbi. Walang pangil yung ICI, kaya dapat maggawa na naman tayo ng batas. Marami na pong batas na nagagawa laban sa korupsyon. Pero,
Hindi po yan yung problema. Bago po magawa yung batas, na ikutan na yan ng mga magnanakaw. Ang importante po, may leader ka na totoong anti-corruption. Kahit na ano po, sino ba malak ng tinapay? Pinaiikot nyo kami rin sa Independent People's Commission na yan. Pareho lang ng ICI yan Pinakamatatag na nga po yung ombudsman. Pinakamalakas po ang kapangyarihan. Alam niyo po kung ano, ang investigative body na pinakamalakas po ang kapangyarihan. Blue Ribbon Committee, kahit sino po, pwedeng ipatawag niyan. Lahat na magnanakaw sa gobyerno. At yan yung trabaho nila. Magtrabaho ka, Lacson. Araw-araw kami sinasabi sa press, pero hindi ka nag-iimbestiga. Kung hindi mo kaya, Lacson, ng Blue Ribbon Committee, nasa Blue Ribbon Committee na po lahat. Lahat po ng wala sa ICI, nasa Blue Ribbon Committee. May contempt power. Lahat, naka-live. Lahat po ng hinahanap nating gawin ng ICI, kapangyarihan na po yan ng Blue Ribbon Committee. Yan na po yung kapangyarihan taglay-taglay ng Blue Ribbon Committee. Wala ka na pong idadagdag. Nasa Blue Ribbon. Ano gusto natin sa ICI? I-live nila? Naka-live yung Blue Ribbon. Anong gusto natin sa ICI? Wala silang contempt power? May contempt power yung Blue Ribbon. O ano pa ang kulang? Sa Blue Ribbon tsaka ang kulang po sa Blue Ribbon, ayaw mag-imbestiga ng chairman. Kaya hindi po natin kailangan ng batas-batas. Kadena-kadena. Hindi ko alam kung pagmamalaki na naman ni Bam Aquino. Hindi ka na senador nung binadgetan yung eventually lahat ng batas wala pong silbihan pag hindi binadgetan ng presidente. Kaya po, 'di ba, bakit daw natin inaangkin yung free college education? Kay Bam Aquino batas yan Pucha, kahit walang batas yung free college education. Sino ba presidente nung naging batas yan? Hindi naman si Digong. Si Digong lang ang nagpondo. Kahit nga wala yung batas na yan Pwede nga executive order ni Digong na mag-ilibre yung mga estudyante. Ang importante po, yung leader dapat gustong maglingkod. Pasatatin yung batas. Mga pautot nyo lang yung mga dilawan. Panay kayo batas-batas. Wala naman. Batas sa kung saan. Batas ng CR. Ihiwalay yung CR. Mas wais pa sa inyo. May umihing bakla. Nag-imbestiga kagad sa Ontiveros. Kaya ang resulta nun, dapat may hiwalay na CR yung mga LGBTQ, RSTU, BWXYZ. Ang dali lang po sa mall owner. Ako po, hindi ko maintindihan Paano magkakaroon ng hiwalay na CR sa mga mall? Magtatastas ba sila ng panibago para magkaroon ng batas? Ng CR? Pero may isang baklang gustong umihi sa CR ng babae, tapos gumawa kayo ng batas. Dapat may hiwalay na batas ang mga baklang gustong umihi sa babae. Kita nyo, nag-create ng CR, walang umiihi na LGBTQ, walang gumagamit. Mas wais sa inyo yung mga mall owners Yung SM, sasabihin nyo ba na gagawa kami ng sarili? Batas po ba yan? Sabi ng SM. May batas po ba na ganyan? O sige po, ano pa po ang batas? Dapat may separate na CR yung mga senior citizen. Batas po ba yan? Sige po, gagawin po namin. Ano pa po? Dapat sa PWD may sarili rin. O sige po, di pinagsama-sama. O mga senior citizen, PWD. Doon kayo nakasama. Yung mga LGBTQ, RSTU, BWXYZ, doon sinama sa senior citizen tsaka sa LGBTQ.
sa mga disabled. Yun lang yun. Kaya yung CR, ayaw nyo namang umihi. Kasi amoy lupa raw. Pucha, bit ako ihi dyan, amoy lupa. Amoy lupa raw mga senior. Utot nyo. Di ba? Arte nyo lang eh. Napaka-arte nyo lang. Dapat niya ipakulong yung mga arte sa CR. Wala. Yung anti-dynasty po ba ay lulutas? Ha? Lulutas po ba yan sa corruption? Hindi po. Ang lulutas po sa corruption, ipakulong ninyo yung mga mastermind. Paano malulutas yung corruption ng anti-dynasty law? Ganyan po pagtugon ng mga dilawan. Kaya po mahirap po maging presidente ang mga dilawan na yan kasi lutang eh. Bigyan ko kayo na halimbawa. Halimbawa, yung pinakasikat nila. Hindi po si Risa Ontiveros, kulelat po si Risa. Tignan nyo. Si Lenny pa rin yan. Tignan nyo po. Ano ang panukala ni Lenny? May droga sa amin, sa city namin. Kasalanan to ni Duterte. May droga sa city niya. Siya yung city mayor. Sisisihin niya yung presidente from 2016 to 2022. Ayun. Oy, wag ka mag-ano. DDS Bopols, tanggalin nyo nga yan. Okay lang naman na ano, kaya lang nagpa-flood kayo eh. Yun ang malaking kasalanan ninyo. Okay. Asa na tayo? Wala pong silbi ang anti-dynasty bill na yan. Hindi nyo rin naman papipigilan si BP Sara. Kaya sila tarantantaray. I-urgent nyo po, Mr. President. Urgent dapat. Kasi alam nila hindi sila mananalo. Bottom line, alam nila na kahit sinong itapat nila dito kay BP Sara, hindi kayo mananalo. Magsama-sama pa kayo. Maganda ideya ni Risa Ontiveros. Dapat hindi lang mga dilawan at pink ang sumuporta sa kanya. Dapat lahat ng anti-Duterte magsasama-sama. Si Tulfo at iba pa, si Martin. Pag nagsama-sama kayo, ikaw ang tanggal. Alam mo, Risa Ontiveros, hindi nyo at kayong mga dilawan, kahit maipasa nyo yung anti-dynasty bill, hindi nyo po pwedeng pigilan si BP Sara na tumakbo sa pagiging presidente. May nakakatawa nga na pose. Dapat daw nakalagay sa anti-dynasty bill na bawal tumakbo yung kamag-anak ng dating presidente. Hindi na anti-dynasty bill. Huwag nyo nang tawaging anti-dynasty bill yun. Tawagin nyo na lang na anti-Sara Duterte bill. Nahihiya pa kayo. Di ba? Ang dynasty kasi, matatawag kang dynasty kung sabay-sabay kayong tatakbo. Tinitiyak ko sa inyo, very willing na magpaubaya yung mga kapatid. Kung pumasaman yan. Kaya wala pong silbi yan eh. Or, pinapahayag nila na anti-dynasty bill, yung lulutas sa pagnanakaw. Utot nyo. Batas lang yan eh. Ang dami na pong batas laban sa pagnanakaw. May magnanakaw pa rin. Hindi po nalulutas ng batas yung problema. Kaya nga po hiwa-hiwalay. Kayo tagagawa ng batas. Meron naman nagre-reinforce ng batas. Yan po yung administrasyon. Kung ganyan po yung magre-reinforce ng batas, kahit na anong batas niyan, palpak pa rin.
Kasi lulusot at lulusutan nila eh. Oh, biruin nyo, ang tanong natin ngayon, pinasosoli nyo lang yung, yung pera, di ba? Sa 60 billion sa PhilHealth. Ang tanong, wala bang mananagot dapat? Okay lang yun? Sabi ng Supreme Court, mayroong paglabag sa konstitusyon. Kung may paglabag po ba, di ba dapat mayroon pong lumabag? Ano yun? Lumabag mag-isa yung 60 billion? Kung mayroon pong paglabag sa saligang batas, mayroon pong lumabag sa saligang batas. Hindi po pwede na lumabag sa saligang batas. May lumabag sa saligang batas tapos walang tao. Hindi po dapat ganun. Dapat may tao na lumabag sa saligang batas.